Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today, alikat pag-usapan natin itong consolidated videos na galing kay Gossip Central at saka kay Tita Pretty. Alam niyo naman kung sino si Tita Pretty ko. Wala iba kundi si Tita Alona. Yan. Doon sa mga hindi pa po nakaka-follow sa kanyang TikTok account, Alona030. Same lang po yan ng kanyang YouTube channel. Okay? Even before we get started, meron akong magiging surprise sa inyo in the coming days. Pero syempre, magte-thank you muna tayo of course kay Pinoy Bro Media. Meron po siyang ginawa para sa akin. Apakaganda, taas. Talagang goosebumps ako habang pinapakinggan ko yung kanyang ginawa. And makukumpel po ko gumawa ng bagong intro ko para yun po ang aking magamit. No? Napakaganda po. Sobrang astig. No? Walang, akala ko pinakaastig na nga yung ginawa niya para sa ating lahat. No? So, niisip ko, gagawin kong outro yung ginawa niya para sa tapos intro naman yung ginawa niya specific para sa channel natin. Anyway, Pinoy Bro, maraming salamat. Doon sa hindi pa po nakaka-subscribe sa kanya, feel free po to go and subscribe. Baka meron po kayong gustong ipa-project kay Pinoy Bro Media na magandang kanta para sa kanyang channel. Feel free to approach him. No? Message lang po kayo. Anyway, so balik na nga muna tayo dito kay Tita A. Yan. So basically, nagre-react dito si Tita A dahil may sinasabi si Idol Rafi na siya daw ay, ano gagawin niya? Magpro-propose daw po siya. Okay, magpro-propose daw po siya ng isang bill para makapagbigay po siya ng libreng pustiso. Medyo hindi napangiti rito si Tita A. Oops! Stop! Sa pag-scroll, smile ka muna. Pero buti ka pa, swerte ka, ang ganda ng smile mo. Kasi kompleto ng ipin mo. Paano yung mga kababayan natin na bungal? Diba? Kaya meron akong pinapasang batas na para lahat ng ating mga kababayan na mga mahirap, hindi na mahiya mag-smile dahil hindi na sila bungal. Watch me. Hindi ko alam kung matatawa ko o mabubwisit ako. Ito kay Rafi Monyo. Sabi ko sa inyo si Tita A hindi na napangiti. Ayan, na-high blood na naman ang Tita A natin. I understand na gusto mong tulungan yung mga kababayan nating mahihirap na bungal o hindi kompletong ngipin. Dahil isinusulong ni Rafi yung free pustiso para sa again, mahihirap nating kababayan na hindi maka-afford na magpagawa nito. But Rafi, no, masyado mo nang gamit na gamit siyang mahirap card na yan. Gumawa ka ng batas para sa lahat. Isa kang mambabatas. Hindi ka gagawa ng batas. Di ba nga sabi nga ni Larry Gadon, haka-haka nga lang daw ang kahirapan ng mga Pilipino. Pero si Idol Rafi, gamit na gamit ang mga kahirapan ng Pilipino. Na para lamang sa iilan. Ipapaalala ko lang sa'yo ha, may I just remind you, Rafi, na ang mga Pilipino ay hindi lang yung mga pobre. Yung mga nasa middle class, upper class, mga Pilipino din yan. So gumawa ka ng batas na para sa lahat. Gumawa ka ng batas ng hindi para sa ilan lang. Make sure na gagawin mong batas is for every all. For every all. Di ba nakakatawa eh? Gagawin mo pang batas yung libreng pustiso para sa mga Pilipino? May gulay. Paano yung mga hindi bungal, hindi makikinabang dyan? O yung mga mahihirap nating kababayan na magaganda ang ngipin. So hindi sila makikinabang dyan. O paano bang mangyayari dyan? Paano yung mga tao na kahit afford nila na magpagawa ng pustiso, pero dahil nga may libreng batas, may batas na libreng pustiso, so aabusuhin na rin nila yan. Eto guys, we all know na marami tayong mga batas na naaabuso. I'm gonna give you one very classic and yet never gets old. PWD card. Diba? Yung PWD card natin, gaano ba karami ang may PWD card na hindi naman talaga PWD? It's just that they can, they can enjoy the discounts na naka-enclose or naka-attach doon sa card na yun as one of the benefits ng isang PWD. Diba? Do you really think yung mga ganitong sistema hindi rin maabuso? Dalawa nga abuso dyan eh. Yung magpapagawa ng pustiso at yung mga gumagawa ng pustiso. Maniwala kayo sa hindi.
Another thing na napatunayan na nating naabuso nung panahon ng COVID. Sabi ni PRRD, initially, lahat ng mga COVID patient babayaran ng gobyerno through PhilHealth. Ano pong ginawa ng ibang hospital? Kahit hindi naman po COVID yung case, para lang makalibre itong si Kabayan, ano nangyayari? Dinedeclare nila as COVID. Given that, pumayag sila na kailangan i-cremate yung pasyente nila. Oh, kung ang bill mo nga naman nasa kalahating milyon, edi pasunog mo na lang para hindi ka nagbabayad dahil babayaran nga ni PhilHealth. So, ano nangyari? 'Di ba? Napansin ng PhilHealth ang panlolokong ginagawa ng ibang hospital. At dahil sa pag-aabuso na yan, pinatigil. Nag-suffer tuloy yung iba. Thank you na lang dun sa mga nauna. 'Di ba? Oh. Dito sa privilege speech ni Raffy Tulfo rito, pinapakita niya yung malasakit niya sa mga taong walang ipin. Pakinggan natin. Sa pelikula, maaaring nakakatawa. Pero sa totoong buhay, isa pong pasakit ang pagiging bungi o bungal. Mr. President, my dear colleagues, let me take a few minutes of your time to talk about excuse me, the Filipinos' dental health concerns because dental health is no laughing matter. Hindi daw laughing matter. Punta tayo ngayon dito kay Gossip Central. Ma'am, may dagdag pa natin. Ma'am, may dagdag natin. Gusto mo pati postiso, bawiin natin. Ay, pwede sana Ulit. sir, para mag-girlfriend niya. Ulit. Masakit para Okay, sa sige. akin. Ma'am, Buhay pa ako, ma'am, may hindi dagdag pa na- natin. Ma'am, may dagdag natin. Gusto mo pati postiso, bawiin natin. Ay, pwede sana sir, para makita. Kasi O, di ba? Masakit na. So kayo pala yung gumagawa ng tampulan ng mga na ginagawa yung biro-biro itong mga bungal nating mga kababayan. So, kunyari, hindi natin nakita to. Kunyari, hindi ito nakita ni Gossip Central. Kunyari, hindi niya na-share ito. Na isa si Raffy Tulfo sa mga dinidescribe niya. No? Na ginagawang katatawanan ang mga bungal. 'Di ba? In a 2018 National Health Survey, laughing months Hindi daw because dental health is no laughing matter. dental health is no laughing matter. Pero sa episode niya, 'di ba? Punta tayo dito sa part na 'to. Juan at mga Alaska, ang mga tao, hindi nakakaligtas sa mga bungal sa asaran ng mga magkakaibigan. Sa mga pelikula naman, silang kadalasan nagagamit na punchline o comic relief. So dito, hindi ba ginamit 'yon? Hindi ba 'yung ginawa ni Raffy Tulfo? 'Di ba? So ang tanong diyan, meron ka ba talagang what do you call that? Meron ka talagang malasakit sa mga taong bungal? And I even remember, no, there was this years ago to guys, no? Years ago ito. Nagkaroon ng documentary, I was trying to look for that. Yung mga ipin, no, binibili ng ibang dentistry student. Ano ba, may okay ka pang ipin, pupunta ka sa mga eskwelahan na may dentistry na ano. So, ang gagawin nila, mag-i-extract sila ng ipin mo. Binabayaran ka ng estudyante pag in-extract ang ipin mo. 'Di ba? Pero dahil nga illegal yon, so pinagbawal na yun. Sobrang higpit. Years ago na to. There was a documentary about that. Hinahanap ko nga kanina pa. Hindi ko na siya makita. Hindi naman binanggit yung mga pangalan ng mga universities. Pero yung mga basta universities na meron dentistry.
'di ba? Ang gagawin ng mga estudyante, 'pag nandoon na sila sa part na magkakaroon sila ng mga return demo na tinatawag, I don't know kung yun yung term na gamit nila, pero sa nursing kasi return demo yung tawag namin. So, magkakaroon ng extraction, kukuha sila ng pasyente nila. Yung iba 'pag nangangailangan ng pera, binabayaran ng mga estudyante, 'di ba? Kahit okey pa na ipid. Pero dahil kailangan nga nitong taong pobreng 'to ng pera, so kinakagat nila 'yan. Imaginin mo 'no, I don't know if may gano'n pa ring nangyayari ngayon. Gaya ng sinabi ko, matagal na 'tong issue. Di ko alam kung nagkaroon ng strict monitoring ang mga universities sa mga ganitong klaseng sistema. Hindi ko sasabihing modus kasi hindi naman siya talaga ano. But then again, yung halimbawa itong mga pasyente na 'to na binibenta nila yung ipin nila na matanggal, i-extract, dapat ba natin 'tong bigyan ng postiso? 'Di ba? Kasi voluntarily, pinagbili nila yung parte ng katawan nila. Tapos ngayon tatakbo sila sa gobyerno para maka-avail ng libreng postiso? Is that even right? 'Di ba? Hmm. Punta tayo dito sa isang video ni Gossip Central ulit. Ito, ating panoorin. Sana ang question, Mr. Chair, if you would allow me. Sa DOH, I've noticed na meron tayong 17 specialty centers. Bakit wala po pertains to dental? Meron eye, ear, nose, lahat nata, mula ulo hanggang talampakan, pero bakit po wala tungkol sa ngipin? Meron po tayong otorhinolaryngology na specialty center sa Mariano Marcos and some of our bigger hospitals sa Metro Manila na may residency program in ENT. Yung dentistry po, na downgrade po yan from a bureau to a division, to a program to a division sometime during the Estrada administration nung nagkaroon ng health sector reform agenda. At nung nire-research namin yung history, parang ang sabi sa akin, nakaligtaan lang talaga. Kaya nawala yung dental. Noong panahon ko po, nung ako USEC, ibinalik namin yung tinatawag na oral health program. And hopefully dyan nag-umpisa. At yung sumunod naman sa amin, nagbigay ng mga dental buses sa iba't ibang LGU. At ngayon, meron po akong isang USEC na dentista. Kaya Okay. inutos ko na dun sa USEC na yon na buhayin uli ang dental program ng ating Department of Health. Andyan po si Undersecretary Molly Chong na isa pong Doctor of Dental Medicine. So yung natanggal noon, you agree na kailan maibalik ulit yun at lalo pa natin mapalak. Eto guys, maisingit ko lang mabilis. Naalala nyo ba nung sinabi ito, nung nabalita to, DepEd to push mandatory toothbrush drills for learners, VP Sara? Di ba pinagtatawanan to ng marami noon? Knowing that meron palang 73 million Filipinos ang merong problema sa dental hygiene. Alam nyo ba, ito may isingit ko lang din. 6 years ago, okay, 6 years ago, mas mataas pa ang problema natin. Kung ngayon, nasa 72, 73% pa na lang, dati 87%. Panoorin nyo to. Galing sa DOH, 7 out of 10 pa rin ang hindi nakakabisita sa mga dentista. At 87% ng mga Pilipino ay may sira ng ngipin. And we're talking about 2011. Take note 87%, 6 years ago. Pero itong data na to, 2011 pa. At 87%. Oh, source, National Monitoring Evaluation of Dental Survey in the Philippines. So basically, yung naging programa ng DepEd na sa school pa lang natuturuan na ng dental hygiene ang mga bata. Kasi kung walang pagpapahalaga ang magulang ng mga batang yan sa kanilang dental hygiene, to the rescue naman ang eskwelahan. 'Di ba? I remember there are even private schools na pinapadala nila ng mga toothbrush at toothpaste ang kanilang mga estudyante.
because tinuturuan din ng oral health care. And then ngayon, may leverage dito si Raffy Tulfo. Gustong gumawa ng batas para mabigyan ng libreng pustiso ang mga kababayan natin. Gaya ni Tita A, wala naman din akong problema dyan. Okay nga yan eh. Pero, gaya rin na sinabi ni Tita A, malaki rin ang possibility na ito ay maabuso. ng mga Pilipino ay may sira ng ngipin. Ayon pa sa PDA, nasa 14,000 dentista lamang ang mayroon sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, may isang dentista lamang sa kada 7,000 Pilipino. Samantala, tila humina naman ang kampanya sa pagsusulong ng oral health ng gobyerno simula nung sumailalim ang DOH sa re-engineering noong 1999. Nung inaayos po ang DOH mula Ministry of Health na naging Department of Health, no? Meron pong tinatawag na Office for Public Health Services at nung araw din po meron pong Bureau of Dental Health Services. Nung nagkaroon po ng re-engineering sa DOH, nung panahon po ito ni President Estrada, nawala po yung Bureau of Health, no? At yung budget po ng Bureau of Dental Health Services ay kinakailangan pong pumailalim sa generic po na budget under po ng Family Health and Responsible Parenthood, no? So ito po, mukhang nag-shrink yung budget. Ngayong taon, nasa halos 430 milyong piso lamang ang budget ng gobyerno para sa oral health ng nasa mahigit 100 milyong Pilipino. Mas mababa 100 milyon. Ilan na tayo ngayon? We're roughly 115, 116. ito ng halos 160 milyong piso mula sa huling budget noong 2017. Kung ganon, hindi man lang aabot sa 5 piso ang nakalaan para sa bawat Pilipino pagdating sa oral health care. Hindi po siya ganun kasapat. Kasi po, you're talking of a big population, you're not talking of the entire population. You can only cater to a small segment of it, no? Actually po, the local government units should be able to augment the resources needed. Nalilimitahan lamang sa simpleng paglilinis at pagbubunot ng ngipin ang mga serbisyong ipinaabot ng pamahalaan. Para sa mga kababayan nating kapos sa budget, tila luho na ang makatungtong man lamang sa mga pribadong klinika tulad ng pag-aari ng pamilya ni Marben. Ang bunot, ang pasta at cleaning ko, nasa 500 minimum. Kung aalisin yung third molar, yung wisdom tooth. Usually, nasa 8,000 pataas per tooth. Kaya para maibsan ng mga dinadaig Imagine niyo, that's 6 years ago. Ngayon, 1,000 na ang bunot. Linis at saka pasta. na pananakit ng ngipin at mabigyan na rin ng angkop na tulong dental, sinamahan ng aming team ang pamilya Silyador sa tanggapan ng non-government organization na Smile Pilipinas Development Foundation. Itong movement na to ay nabuo po noong 2015 ng UP College of Dentistry alumni para i-celebrate ang centennial ng UP College of Dentistry. So, ang goal niya is makapag-provide ng treatment and preventive services para po sa mga Pilipino. Isa-isang sinilip ang mga bibig ni na Lola Rosalinda, Rowena at ng kanyang mga anak na sina Ronalyn, Renal, Ricalyn at Rachel. At ang hatol. 21 years na yung denture niya. So talagang hindi na ganun kaganda yung postiso niya. Medyo maluwag na rin. Kailangan talaga siyang palitan. Nalaman natin kanina na hindi niya pala tinatanggal sa gabi. So, medyo problema yun. Bali po kay Rowena, meron siyang mga ipin na kailangan bunutin. Aside, hindi lang doon sa kanang bahagi na nirereklamo niya. May infection na rin kasi, medyo may lumalabas, pag pinipindot ko, may lumalabas na nanana. After po noon, postiso po, taas at baba. Halos pare-pareho lang sila. Kasi sabay-sabay, at a certain age, may nag-e-erupt na ipin. Napansin ko lang na lahat sila natanggal na kagad yung first molars. Sadly, dito sa Philippines, usually yung first molars, natatanggal siya early. Lumalabas kasi siya at the age of 6. Ang problem,
Anyway, naaliw na tayo. So, obviously, dito, no, meron naman palang existings na mga NGO, gaya nga nito, no, Smile Pilipinas, that they offer, I think, free service, I guess, no? I will assume that. Dahil sila nga ay NGO. Okay? Ewan ko. Basta malamig. Gusto ko maamoy ng Vicks. There's something. Parang it's soothing. Is nakaka-relax. Hindi ko alam ko ako lang yun o kayo rin. Anyway, so going back here. Now, dito sa sinasabi, okay, so malinaw na since 1999, nagda-die down na yung ating services for dental health care. Okay? Since 1999. Ngayon, balik tayo dito. Kasi ito very alarming na data that was provided to me coming from the DOH itself. Yung mga kaibigan natin sa DOH na dentista, 73 Filipinos are suffering from dental caries or tooth decay. That's a high percentage. 73%, Mr. Chair. Imagine mo ngayon na-alarma kayo pero nung nag-propose nung in-implement ni VP Sara yung tungkol sa dental hygiene, pinagtawanan ninyo. According to PDA, 73 million Filipinos. That's 72% of our population may tooth decay. Just imagine that. And yet, apetics-petics lang tayong lahat. Nice. Ikaw na may concern. Hindi natin binibigyang seryosong atensyon ang dental care. Parang hindi naman ako nag-agree nun. Kasi si VP Sara nga eh. Kay VP Sara na nag-umpisa yung tungkol dyan. 50% of Filipinos have gum problems. Ito, mas tumaas ngayon. So, dun sa pinakita natin video, 87% at that time, pero 48% ang may gum problem. Dito naman, bumaba yung numbers to 73 or 72, pero tumaas naman by 2% yung gum problem natin. Karamihan sa kanilang mga mahihirap. Yes, puro mahihirap, di ba? Mahihirap na haka-haka lang, sabi ni Larry Gadon. Our school children are amongst those who... Para tuloy lumalabas, we're putting fund sa gobyerno para yung mga services is angkop lang para sa mahihirap. Dito po pasok yung sinasabi ni Tita A. Diba? Dapat ang mga batas equally napapakinabangan ng mga Pilipino. Hindi lang ng isang sektor, which is ang less fortunates natin. Diba? Sino ba nagpopondo dyan sa mga programa ninyo? Hindi ba yung mga middle class? Imagine niyo ang middle class, maliban sa nagbabayad na sa mga VAT na yan sa kung saan-saan, nagkakaroon pa sila ng mga withholding tax, mga income tax nila. Paano ko yung middle class na yan meron pang sariling bahay? Bayad din sila ng amilyar. Diba? Yung kailangan nilang buhayin, i-sustain yung mahihirap dahil ito yung magboboto sa kanila. Pero yung mga nag-iisip na Pilipino, gigil na. Ang mga paayuda, kaninong budget galing yan? Sino pinakamalaking contributor ng budget na yan? Di ba? Yung mga middle class pataas. And yet, sinong tumatanggap ng ayuda? Mga lower class. Mga so-called na mahirap na Pilipino. Gamit na gamit eh. Gamit na gamit ang the mga worst dental care in the world. Pang-apat, poor oral health increases the risk of suffering a stroke. Pang-lima, poor oral care can affect heart and brain health. Pang-anim, at the age of 70, the Filipino has an average of 6 remaining teeth. So pag tumatanda na mga Pilipino, pakunti na ngipin, kaya marami sa mga seniors, wala mga ngipin, kawawa, mga bungal. And of course, bakit? They cannot afford the postizo. And 36% of Filipinos wala nang ngipin by age of 70. Wow.
Okay, dental care should start while the child is still in the womb to ensure a lifetime healthy teeth and gums. So dito, Secretary Herbosa, may kita natin na mukhang nakakaligtaan, nabanggit nyo nga kanina yan, parang nakakaligtaan natin yung importansya ng oral health, dental. No, actually hindi. Because of corruption. Ito yung para sa akin. Because of corruption. Tinatanggalan natin ng budget ang dental health services because of corruption. 'Di ba? Bakit nyo tinatanggalan or bakit nyo pinabababa ng pinababa? Kayo ang nag-ano ng budget, 'di ba? Tapos ngayon parang lumalabas, kasalanan pa ng DOH. Kung nilalagyan nyo ng maayos na budget ang DOH, malamang sa malamang, they can fully serve every single clientele nila. Pero dahil hindi nyo binubus ang kanilang mga budget, do you really think pwede nyo i-point sa kanila yung fingers ninyo na bakit hindi nyo ginagawa ang mga trabaho ninyo? Kahit gawin nila ang trabaho nila, kung wala silang budget para dyan, do you really think they can function? Kaya nga ang taxes natin, yan daw ang lifeblood ng gobyerno. Kung wala yung mga taxes ng Pilipino, hindi gagalaw ang gobyerno. So meaning, kung gusto nyong paggalawin ang dental health services ng DOH, abay, lagyan nyo ng dugo. Lagyan nyo ng budget. 'Di ba? For the longest time, napakatagal nyo nang hindi ginagawa yan. Care. Nagpo-focus tayo. Of course, lahat naman importante, mula ulo hanggang pa, pangalagaan natin, bigyan natin attention, pero kumbaga nilampasan from ulo and then pumunta tayo sa mata, tayo sa ilong, sa tenga, and then pag sa bibig, lumundag. Pumunta tayo sa puso, lahat, etc. So bakit mo ganon? So, I really don't think so. Ito mo nagsasabi ni Rafi Tulfo. I really don't think so. Gaano ba kalaki ang budget natin na gaano kalaki ang budget na binibigay ng gobyerno para sa mga dialysis? Gaano kalaki ang budget na binibigay na gamot para sa mga may HIV, which is basically very alarming right now dahil tumataas yung numbers ng HIV natin at bumabata ang nakaka-acquire nito. Another thing, meron ba tayong binibigay na budget para sa mga stroke patient natin? Ano ba yung mga pinakamatataas na sakit dito sa Pilipinas? Do we even subsidize mga gamot para sa mga diabetes? Sa may hypertension? We don't do that. 'Di ba? We don't do that. Nakikita niyo yung dental care ngayon dahil nasa balita. Dahil mainit na pinag-uusapan ngayon. Pero ano ba yung mga top 10 killer? Ano ba ang nabibigay ng gobyerno doon na tulong? Lalong-lalo na doon sa mga kapuspalad natin na mahihirap. Di ba dapat mas priority magbigay ang gobyerno ng subsidy, no? Para sa mga kapuspalad nating kababayan na mayroong hypertension, na mayroong diabetes, may problema sa kidney, may problema sa liver, no? Kahit normally pagdating sa liver, alam na natin may kapabayaan dyan. Matulungan natin sa kanilang mga chemo treatment, matulungan natin sila, bigyan pa natin ng access. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, yung problema sa dental hygiene natin, sa totoo lang resulta yan ng ignorance. Kaya tama lang na ibinalik ni VP Sara yung pagturo ng dental hygiene sa mga kabataan. Kasi kung hindi kayang ituro ng mga magulang, at least sa eskwelahan na ituturo yung importance ng dental hygiene. Para yung mga budget natin is magamit ng maayos. Again, I'm not saying na hindi importante ang dental services. It is equally important sa iba pang mga sakit. Pero tingnan natin yung priority. Di ba dapat ako mas pabor sa akin, lalo na sa mga matatanda nating kababayan. Na imbis itong mga to, bumibili ng gamot coming from their own pocket. Yung iba dyan hindi na nakakabili because they don't have the resources. Magkaroon sila ng subsidy
through the Office of Senior Citizen, di ba? Mabigyan man lang sila ng kahit libreng gamot sa kanilang mga maintenance. Mas pabor pa yan. Kaya nilang mabuhay na walang ipin. Pero madali silang mamamatay kung hindi sila nakakainom ng mga maintenance med nila. Alam niyo ba kung gaano kamamahal din ng mga maintenance med kahit pa generic yan? Dapat ang iniisip ni Raffy Tulfo, kung talagang meron kang care sa may hirap at saka sa mga senior citizen natin, ang ipin pag nilagay mo tapos na yan eh. May ipin ka nga, hindi ka makabili ng maintenance med mo. Diba? At saka speaking of the PhilHealth, kagabi actually diniscuss ito ni ni Doc Doc Ira. Ito yung sinasabi niya pala, no? This was a PhilHealth Circular 2022-0032. So dito, ini-include na nila pati ang dental. Ayan, no? The Universal Health Care Act and its implementing rules and regulation mandates the Philippine PhilHealth to develop a comprehensive outpatient benefits, which includes outpatient drug benefits and emergency medical services. The benefits shall include but not limited to: number 1, services of healthcare professional, diagnostic laboratory, dental, and other medical services; personal preventive services and prescription drugs and biologicals. Comprehensive outpatient benefits are part of the vision of UHC through the primary health care, which includes primary care and essential public health functions as core of integrated health services. Diba? So it may be limited, but it's already there. Hindi ako sure kung alam to ni Raffy Tulfo, but obviously mukhang hindi. Diba? Kasi even here may mga dental dental clinics no. In the case of non-single facility entity, some components facilities to constitute complete Consulta Plus network may include but not limited to. May kasama naman dental care or dental clinics. Diba? Now, ang tanong, can somebody dun sa mga maliliit nating kababayan afford this? Isang araw lang nag-uusap kami magkakaibigan magkano na yung binabayaran nilang premium. One of my friend, he's paying about 5,000 sa kanyang PhilHealth. Yun yung kinakaltas sa kanya. Monthly. From 200 pesos noon, ngayon 5,000 na. Sabi ko, grabe. Para ka na nag-private HM mo niyan. Diba? So guys, kung babalikan natin, itong gustong maging proposed bill ni Raffy Tulfo, para sa akin, meron mas makabuluhan na pwede siyang i-propose. Yun yung sinasabi ko about sa mga senior citizen. Na sana makagawa sila ng batas na yung mga senior citizen natin, makatanggap ng libreng maintenance na med at makukunin lang nila kundi sa nearest healthcare center nila or sa Office of the Senior Citizen Affairs, di ba? OSA ba tawag nila doon? O OSCA. OSCA ba? O. Yun. Di ba? Dahil malaking bagay yun Kahit generic yan, mas mapoprolong ang buhay nitong matatanda natin na to. At hindi ko alam kung kakayanin ng gobyerno natin ang mag-budget kung magsisimula ang value ng isang pustiso at 10,000. Diba? Kung bibigyan ng gobyerno natin ang 50 million nating kababayan ng pustiso, imagine niyo kung ilang billion yan. Kung kayo tatanungin ko, anong mas mahalaga? Magbigay yung gobyerno ng pustiso o magbigay ng libreng maintenance med
sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan ng assistance for that. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin ang inyong thoughts. Kung kayo pipiliin, ano ang mas beneficial pa sa mga kababayan natin? Magbigay tayo ng libreng maintenance med o magpagawa ng mga pustiso?